Ang nangyari sa nakaraang chapter ay matapos mag-practice ni Rudius ng Chantless Healing Magic kasama sa Sylphie ay hindi niya pa rin yun nagawa. Sa sumunod na eksena ay pumunta na si Rudius sa research experiment nila ni Nana Hoshi. Napansin ni Rudius na ang daldal ni Nana Hoshi kaya na-realize niya na sobrang confident nito at yung success rate ng kanilang experiment ngayon ay mataas. Hindi nagtagal, sinimulan na ni Rudius ang pag-transfer ng kanyang mana sa mas malaking magic circle na ginawa ni Nana Hoshi. Buong pusong hiniling ni Nana Hoshi na sana ay gumana iyon habang patuloy lang sa pag-transfer ng mana si Rudius. May naramdaman namang kakaiba si Rudius at tila meron daw hindi tama sa nangyayari. Di nagtagal, biglang napunit yung magic circle kaya nagulat si Nana Hoshi. Pumasok na lang agad si Nana Hoshi sa kwarto niya at napaupo na lang sa umay. Nagpaalam na si Rudius at inisip na lang na kaya pa ulit ni Nana Hoshi iyon dahil bata pa lang naman daw ito at mas malakas ito sa itsura nito. Bigla namang may malakas na sigaw na nanggaling sa kwarto ni Nana Hoshi na nagpagulat kay Rudius. Pagpasok niya ay nakita niya ang nagwawalang si Nana Hoshi at tila nababaliw na dahil hindi pa rin gumana ang kanyang experiment. Di nagtagal, nahimatay itong si Nana Hoshi kaya agad na dinala ito ni Rudius papalabas ng kwarto. Nakasalubong nila sina Zanoba sa daan at si Zanoba na ang nagsugod kay Nana Hoshi sa infirmary habang pinatawag ni Rudius si Sylphie kay Elinales. Sa huli, patuloy ang pagsabi ni Nana Hoshi ng can't go home habang nakahiga sa kama ng infirmary. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ng second chance sa buhay. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, ay pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudius sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa pagbigay niya ng breakfast kay Nana Hoshi. Dinalhan niya ito habang nakahiga lang si Nana Hoshi sa kama. Sinabi niya dito na kahit kaunti lang yung kainin niya ay okay lang, basta't kumain ito. Binuksan ni Rudius yung kortina at sinabi na maganda rin yung weather ngayon. Pinaliwanag dito na matapos yung araw ng pagkahimatay ni Nana Hoshi, hindi ito kinayang iwanan ni Rudius kaya dinala nila ito sa bahay nila ni Sylphie upang alagaan. Pumayag naman dito si Sylphie. Sa isip ni Rudius ay sinasabi niya na hindi siya sigurado kung ano yung kakalabasan ng pangyayari matapos mag-breakdown si Nana Hoshi, pero sa kabutihang palad ay na-overcome nila yun. Naubos naman agad ni Nana Hoshi yung binigay niya ditong pagkain. Paano daw ba ipapaliwanag sa atin ni Rudius to? Ang tanging nararamdaman niya lang daw kay Nana Hoshi ay resignation. Tila grabe daw talaga yung naging epekto ng pagkabigo ng experiment nito. Ano kaya yung mangyayari kung susukuan niya na lang yung goal niya na makabalik sa kanilang original world? Matapos yun, nagpaalam na si Rudius kay Nana Hoshi dahil pupunta pa siya ng school. All this time daw ay ginagawa na ni Nana Hoshi ang lahat ng makakaya nito, kaya napagdesisyonan ni Rudius na bantayan muna to. Nang lalabas na si Rudius ay biglang nagsalita si Nana Hoshi at sinabi nito na inakala niya na nakover niya na ang lahat. Pinaliwanag niya dito na yung magic circles ay parang circuit board sa terms ng mundo nila. Several circuit patterns ang pinagsasama-sama upang makapag-produce ng single function. Pero kahit anong subok niya daw ay ang isang point na iyon ay ayaw talaga mag-connect. Kahit napilitin daw ni Nana Hoshi ay may lumalabas pa ring defect kung saan. Kapag sinusubukan niya naman daw ayusin yung defect na iyon, ay palaki ng palaki yung magic circle at eventually ay nagiging flimsy patchwork magic circle na lang daw. Physically impossible na daw yun at hindi na daw siya makakabalik pa. Wala na daw yung pag-asa. Matapos yun, lumabas na si Rudius sa kwarto at naghanda na para sa school. Sa sumunod na eksena, binalikan ni Rudius yung kwarto ni Nana Hoshi sa academy. Kita dito ang kalat-kalat na kagamitan na iniwan nila ni Nana Hoshi. Nakita niya rin dito yung huling magic circle na ginamit nila na napunit ng dahil sa kung anong dahilan. Kinuha niya ito at tinignan nitong mabuti. Sa sumunod na eksena, tinawag niya sina Cliff at Zenoba para kausapin. Pinakita niya sa kanila yung magic circle na ginawa ni Nana Hoshi. Ang kalat-kalat naman doon ng magic circle na yon, komento ni Cliff. Napatanong si Rudius na, kaya mong ma-describe ang isang magic circle bilang makalat o malinis? Sumang-ayon naman dito si Cliff at pinaliwanag na kailangan mo ng neat, compact magic circles upang makagawa ng magic tools. For example daw, kapag kinonek mo ang parteng tinuturo niya sa parteng sunod niyang tinuro, ay mas malilinis mo daw yung circle na yon.
Pero ang ganda daw ng ideyang pinapakita ng circle na iyon at patuloy na sinubukang gumawa ng sariling pattern sa kanyang utak. Napatanong naman si Zenoba kung anong klase ba ng magic circle yon. Piniliwanag naman ni Rudius na isa iyong summoning magic circle na nire-research nila ni Silent. Medyo na-stuck daw doon si Silent kaya gusto niyang marinig kung ano yung masasabi nilang dalawa ni Cliff dito. Sinabi naman ni Zenoba na labas sa expertise nila yung summoning magic. Sinabi naman ni Rudius na hindi ba kapag nag-specialize ka sa ibang bagay ay pwede mong makita ang ibang bagay from another perspective at makaisip ng ideya. 3 heads are better than 1 ika nga nila. Tinuro ni Cliff yung may punit na parte at sinabi na mukhang doon nag-fail yung magic circle. Dahil doon ay narealize ni Cliff na incomplete yung magic circle. Sinubukan naman niyang ayusin ni Cliff at sinimulan niyang gumawa ng sarili niyang ruta. Napakamot ulo si Cliff sa hirap nun. Habang naguguluhan si Cliff ay napakomento si Zenoba at sinabi na hindi daw ba ay gagana iyon kapag ginawa nila iyong multi-layered pattern. Nabigla naman silang lahat sa komento ni Zenoba. Ano daw yung ibig sabihin niya dito? Tanong ni Cliff. Pinaliwanag ni Zenoba na yung doll na nire-research niya ay may layers ng magic circles on top of each other at together daw ay nagpoproduce ang mga iyon ng single effect. Yung ibig sabihin daw ba ni Zenoba na doll ay yung na-encounter nila? Tanong ni Cliff. Pinakuha ni Cliff iyon para tignan kung saan pinaalam pa iyon ni Zenoba kay Rudius. Sa sumunod na eksena, nilabas na ni Zenoba yung arm part ng doll. Habang tinitignan yung parte ng doll ay namangha si Cliff at napakomento na isang genius yung gumawa ng doll na yon. Naintriga naman si Rudius dahil tinawag daw na genius ni Cliff ang isang tao. Hindi pa daw nakakita ng ganong klaseng magic circle si Cliff. May layer-layer daw ng mga magic circle yung doll na iyon at talagang nakakamangha. Hindi pa daw fully grasp ni Zenoba yung details pero according daw sa book, yun daw ay magic circle para sa pagkontrol ng elbow movements. Tila shock na shock naman dito si Cliff. Sinasabi daw ba ni Zenoba doon na mas may alam pa siya kaysa kay Cliff? Akala niya daw na ginagawa lang ito ni Zenoba ay kinukuskus yung mukha niya sa doll. Kinomfort naman ni Elinalis ang umiiyak na Cliff at sinabi na kung na-research niya rin yun ay siguradong mas maraming alam si Cliff. Kilig naman at sinasabi dito ni Cliff na alam niya. Tinanong naman ni Rudius na kung gagamitin ba nila yung technique na iyon ay sa tingin daw ba ni Cliff ay masasolve nito yung problema ng magic circle ni Nanahoshi. Hindi daw yun alam ni Cliff ngunit sa tingin niya ay posible yun. Ginanahan naman bigla si Rudius sa narinig niya. Sa isip niya ay sinasabi niya na so far, 2-dimensional magic circle pa lang yung nadodrawing ni Nanahoshi. Baka yun na daw yung breakthrough na hinahanap nila. Di nagtagal, sinimulan na yun ni Cliff. Una daw ay gusto niya igrupo ang isang parte at gawin niyong mas maliit. Tanong naman ni Rudius na paano naman kung idodrawing nila yung isang parte sa isa pang papel at i-layer iyon on top of each other. Magandang ideya naman daw yun, sabi ni Cliff. Habang nangyayari yun ay inutusan ni Zenoba si Julie na magprepara ng tsaa kung saan sinabi ni Elinalis na tutulong din siya doon. Sa sumunod na eksena makalipas ang isang araw, pinuntahan ng ating katropahan si Nanahoshi sa kanyang kwarto. Kita pa rin sa mukha ni Nanahoshi na wala itong gana. Ano daw yung ginagawa ng tatlong lalaki sa harapan niya? May pinaplano daw ba silang gawin sa kanya o kung ano? Habang chill lang si Zenoba ay nagalit itong si Cliff at sinabi na isa siyang devout believer of the Milis faith. Pinaliwanag naman ni Rudius na medyo nangingialam siya doon pero sinubukan niyang humingi ng advice tungkol sa kanyang magic circles galing kina Zenoba at Cliff. At may naisip daw silang ilang bagay na makaka-improve doon kaya maaari daw bang pakinggan sila ni Nanahoshi. Bahala kayo kung anong gusto nyo, imposible din naman yun, sabi ni Nanahoshi. Pinasimula naman ni Rudius yung pag-i-explain ni Cliff kaya pinaliwanag ni Cliff dito na una, galing sa original magic circle ni Nanahoshi, na-consolidate niya yung base components nun into this. Ayan yung pinapakita niya, ayan yung tinutukoy niya. Next, para makonect daw yung base niya sa parteng ito, ay nagprepara sila ng isa pang magic circle na ilalapat on top. Matapos yun, patuloy na pinaliwanag nila Cliff at Rudius yung ginawa nila kay Nanahoshi at unti-unti namang nagkaroon ng interes si Nanahoshi dito. Di nagtagal, may narealize si Nanahoshi at agad itong tumayo. Mukhang gagana nga daw yun. Nauunawaan niya na daw yun at hindi na daw pala kailangan na maging fixated sa 2-dimensional circle lang. Kung magdadagdag lang daw siya ng layers ay hindi na magmamatter kung gaano magiging kalaki yung magic circle. May napagtanto siya doon at napakomento na bakit hindi niya naisip ang napakasimpleng solusyon na yun. Agad siyang kumuha ng papel at panulat at nagsimulang gumuhit ng new and improved magic circle. Nung una ay nagkamali siya pero agad niya lang iyong inulit. Tinuro ni Cliff na what if ganito gawin mo. At di nagtagal ay sumang-ayon dito si Nanahoshi at sinabi na ang talino ni Cliff.
Habang pinapakinggan at pinapanood ang nangyayari ay tila wala daw maintindihan si Rudius doon. Tinanong naman ni Rudius kung nauunawaan ba yun ni Zenobia, kung saan sinabi ni Zenobia na wala rin at talagang nasa ibang level na yung dalawang yun. Patuloy naman ang pagtutulungan ni Nana Hoshi at Cliff sa paggawa ng Magic Circle. All's well naman daw at bumalik na yung sigla ni Nana Hoshi, ika ni Rudius. Sumang-ayon naman doon si Zenobia at sinabi na gayon din daw si Rudius. Piniliwanag ni Zenobia na nung araw ng pag-collapse ni Silent ay tila si Rudius yung nakatanggap ng isang malakas na blow. Nauunawaan naman daw yun ni Rudius. Piniliwanag niya dito na may naalala siya sa nakaraan niya. May pagkakataon din na tila nawalan siya ng gana sa lahat at isinara ang kanyang sarili kagaya ng nangyari kay Nana Hoshi. Sadyang nakaka-relate lang daw talaga siya. Nagkomento naman si Zenobia na isa yung feeling na hindi niya kayang i-comprehend. Pero gayon pa man daw, kung nangangailangan si Rudius ng muscles ay tawagan niya lang si Zenobia at hindi daw ito nauubusan ng strength. Napangiti naman dito si Rudius at sinabi na, sige ba? Sa uli, masayang pinapanood nila Rudius at Zenobia ang masiglang Nana Hoshi habang gumagawa ito ng Magic Circle kasama si Cliff. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, makakagawa kaya si Nana Hoshi at Cliff ng Magic Circle na gagana? Kailan kaya darating si Nona at Aisha? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nare-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?